Batay sa forecast, inaasahang mula Mayo hanggang Oktubre ay mararanasan ang mas tuyo at mas mainit na kondisyon sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Cagayan Valley at Karatig na rehiyon. Nagdudulot ito ng mataas na panganib ng kakulangan sa supply ng tubig sa irigasyon at iba pang gamit sa agrikultura na maaaring makaapekto sa paglaki at produksyon ng mga pananim at maging sa paghahayupan. Dahil sa mga hamong ito, nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ng 5 araw na training on solar-powered water system on livestock production noong May 11 to 15, 2026 sa ATI-RTC 2 Malasin, San Mateo, Isabela. Layunin nitong tugunan ang agarang pangangailangan sa tubig sa panahon ng El Niño sa pamamagitan ng pagpapakilala ng alternatibong sistema na hindi nakadepende sa kuryente o gasolina. Sa loob ng 5 araw na pagsasanay, isinagawa rin ang aktwal na installation ng solar-powered water system sa 30-saw level multiplier at Techno-Demo Farm ng RMFAC sa Dangan, Reyna Mercedes, Isabela. Sa pamamagitan ng hands-on activity, mas napalalim ang teknikal na kasanayan ng mga agricultural extension workers at farmer leaders habang naiaambag din ang pagpapabuti ng operasyon ng pasilidad. Tinalakay rin sa pagsasanay ang mga prinsipyo ng solar energy, mga bahagi ng sistema at tamang pag-install at maintenance upang matiyak na magagamit ito ng epektibo ng mga magsasaka. Sa ganitong paraan, ang initiative na ito ay nagsilbing konkretong tugon sa krisis sa tubig na pinalalala ng El Niño habang isinusulong ang mas matatag at climate resilient na livestock production sa mga rural na komunidad. Binigyang diin ni Dr. Clarice Mariag Alaska, Center Director ng ATI-RTC2, ang mahalagang papel ng mga agricultural extension workers sa pagpapalaganap ng makabago at angkop na teknolohiya sa mga magsasaka na aniya ay may mahalagang tungkulin sa pagtataguyod ng adaptable at innovative farming technologies para sa mga farmer. Nagbahagi rin ng kanyang karanasan si Ms. Cyril Gay M. Vigayan, Agricultural Extension Worker ng PLGU Isabela, kung saan binigyang diin niya ang kanyang natutunan tungkol sa advantages at disadvantages ng solar power system kumpara sa engine-driven pump at ang kalagahan ng tamang proseso bago at pagkatapos ng installation. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang farmer leader ng Claveria Poultry Resource Association na si Mr. Roland S. Viloria sa ATI sa mga resource speaker. Ayon sa kanya, malaking tulong ang aktwal na pagsasanay kumpara sa theoretical na talakayan at nakikita nila ang malaking potensyal ng solar system sa pagpapabuti ng kanilang livestock operations. Ipinahayag din niya ang kahandaan ng kanilang association na ipagpatuloy at ipalaganap ang mga natutunan sa kanilang kooperatiba at komunidad. Sa kabuuan, inaasahang ang kaalamang nakuha mula sa pagsasanay ay may ipapasa ng mga kalahok sa kanilang mga komunidad upang mapalakas ang paggamit ng science-based at sustainable technology na nagpapabuti sa productivity ng livestock, efficient na paggamit ng resources at pagbuo ng climate resilience na farming systems. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Engineer Ella Jen J. Liklikan, Balitang Agri.